Update po tayo sa pagbabantay at contact tracing na ginagawa ng Quezon City LGU kaugnay sa Mpox patient na nalamang pumunta sa dalawang establishmento sa lungsod. Kausapin natin si Quezon City Epidemiology and Surveillance Division Chief, Dr. Rolando Cruz. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Sir, magandang umaga at sa mga nanonood po sa atin. Opo, ano po yung latest dito sa contact tracing na ginagawa nyo sa mga nakasalamuhan ng lalaking nagpositibo sa Mpox? So, ngayong umaga ay tinatawagan uli natin yung mga high-risk individuals na na-identify natin at tinatanong natin kung meron bang simptomas. So, ongoing po ngayon yan. So far, yung masahista tsaka yung some of the type 1 high-risk na close contact ay wala naman pang simptomas na at least yung mga natawagan namin for today. So dalawang beses po kasi yan tinatawagan, sa umaga tsaka isa sa hapon natin tinatawagan. Ilang araw po ito i-monitor or dalawang araw lang pagtapos na yon na mag-move on na kayo sa ibang mga close contacts? Ganun ho bang mangyayari? Nagbilang tayo nung 21 days simula na na-expose sila noong August 11. So ang tapos nito ay September 1. So, posible pa po bang madagdagan yung 41 close contact na binabantayan po ninyo? So, patuloy kaming nakikipag-coordinate dun sa may-ari ng spa kasi tinitig namin kung talagang kompleto ba yung mga nasubmit na sa amin na list. So far wala naman pang nadadagdag. No? May mga kinaklarify lang kami dun sa sinubmit nila sa amin. May sapat po bang batayan para matakot po na magpunta sa mga katulad na establishmento na pinuntahan itong pasyente dahil dito sa insidenteng ito? So, yung sa spa, itong spa na to ay pinasara po siya ng local government unit kasi wala siyang mga permits. No? Expired na yung kanyang mga permits, business permit, sanitary permit. So, ang kailangan lang po talaga natin ay pagpupunta tayo sa mga spa, tignan nyo po mabuti yung kanilang business permit tsaka yung kanilang sanitary permit. Dapat po yan naka-display dun sa reception area, nakikita ng mga kliyente, ng mga papasok. No? So, and then, tanungin nyo po kung updated yung mga health certificate ng mga masahista. No? So, importante po kasi yun. Dapat every 2 weeks po kasi nagkakaroon ng screening for STI yung mga ganitong klaseng trabaho. No? Okay. Part po yun ng monitoring ng Quezon City Health Department and other health department ng local government para sa mga ganitong klaseng mga trabaho. Sige po, patuloy po naming antabayanan itong ginagawa niyong contact tracing. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Maraming salamat. Thank you. Quezon City Epidemiology and Surveillance Division Chief, Dr. Rolando Cruz. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.